Magandang umaga sa ating lahat. Bago natin umpisa ng talakayan, maaaring ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Okay, maaari na kayong umupo pa. At bago natin umpisahan, nais ko muna itanong kung meron nga bang liban ngayong araw. Okay, mabuti kung walang liban ngayong araw. At ngayon ay mababalik muna tayo kung ano nga ba ang pinalakay natin noong nakaraang pagtatalakay. Tama, ang ating pinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa maikling kwento, na kung saan ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na kung saan sinasalaysay dito ang buhay ng pangunahing tauhan. Bagong lahat ay meron ako dito inahandang mga alitutunin na dapat ninyo gampanan bilang isang mag-aaral. Una dito ay alamin ang pagiging bilang mag-aaral at gampanan ng buong pusay. Kalawa ay respetuhin ang kapwa mag-aaral at ang mga guro. At ang ikatlo ay ang aktibong makilahok sa talakayan at mga gawain. At ang panghuli ay laging panatilihin na ang kahusayan bilang mag-aaral. So, naiintindihan ba? Okay, maraming salamat. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang layunin na kung saan ito ang dapat ninyo matutunan o malaman sa pagkatapos ng ating talakayan. Ang unang layunin ay natutukoy ang kahulugan, katangian at mahalagang aral ng pabulang si Pagong at si Matsing. Ikalawa, nakakapagtanghal ng isang maikling sitwasyon na nagpapakita ng angkop na aplikasyon ng aral ng pabula sa totoong buhay. At panghuli, napapahalagahan ang mga mabubuting asal mula sa pabula sa pamamagitan ng pagpili ng mga katingian dapat tularan at dapat iwasan sa pagkikitungo sa kapwa. Sumako na tayo sa formal na talakayan. At ngayon, bago tayo tungkol sa ating formal na talakayan ay may makikita mo na akong mga lalaman sa inyo. Sige nga, maaari mo bang tukuyin kung ano o sabihin kung ano yung mga napapansin sa mga larawan? Tama, ito ay uri ng mga hayop. Sige nga, ano particular na hayop ang mga ito? Tama, magaling. Ito ay pato at ito naman ay elepante. Ang susunod naman ay, sige nga, maaari bang sabihin kung anong uri ng hayop ito? Tama, magaling. Ito naman ay buhaya at ibon. Ang panghuli ay, sige nga, maaari bang sabihin ang panghuling mga larawan? Tama, ito ay ahas at zebra. Ito, mga pinakita kong mga larawan ay konektado sa ating talakayan ngayong araw. Ang ating tumagot ay pabula. Sino ang may ideya or alam ang kahulugan ng pabula? Sige nga. Sige nga, maaari bang sabihin? Tama, magaling. Ang pabula ay isang uri ng maikling kwento na kung saan ang pangunahing mga tauhan nito ay ang mga hayop. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang pabula. Upang mas lubusan pa ninyo masuri ang isang pabula, may 5 dapat tandaan dahil may 5 elemento ang isang pabula. Ito ay ang una ay tauhan. Ito ang karakter na may iba't ibang uri ng hayop at sumasalamin sa katangian ng tao. Ang pangalawa naman
naganap ang isang kwento. Halimbawa na nandito ay sa ilog or sa bukid. Ang pangatlo ay ang banghay. Ang banghay, ito ay ang suliranin or labanan ng bawat tauhan. At ang pang-apat naman ay ang tunggalian. Ang tunggalian, ito ay ang may pinakamataas or pinakamatinding bahagi ng kwento. At ang panghuli naman ay ang wakas. Ang wakas, dito binibigyan ng solusyon or dito binibigyan ng aral ang mga nanonood. Ngayon, manilang na sa inyo kung ano ang pabula at kung ano ang mga elemento nito. Ngayon naman ay may babahagi ako sa inyo na isang halimbawa ng pabula. Alam ko na karamihan sa inyo ay may alam na nito at familiar na sa pabulang ito na may pamagat na si Matsing at si Pagong. Meron akong link na ibibigay at i-click ninyo ang link na ito gamit ang inyong cellphone or tablet. Panuorin ang video. So habang nanonood kayo, may lalabas na mga tanong na sasagutan ninyo sa Edpuzzle. Meron lamang kayong 5 minuto hanggang 7 minuto na sumagot dito. At sisimulan na ninyo ito ngayon na. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa magkaibigang Matsing at Pagong. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Isang araw, nakakita ang Matsing at ang Pagong ng punong saging na inaanod sa ilog. Nais nilang makuha ito, kaya't pinag-isipan nila kung paano ito mahahati ng patas. Sabi ng Matsing, hatiin natin ang punong saging sa 2. Akin ang itaas na bahagi at iyo ang ibabang bahagi. Pumayag naman si Pagong sa kanilang kasunduan. Agad na itinanim ng Pagong ang ibabang bahagi ng punong saging sa lupa, habang itinanim naman ng Matsing ang itaas na bahagi nito. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang tumubo ang itinanim ni Pagong, habang ang sa Matsing ay natuyo at namatay. Nagalit ang Matsing at pinuntahan si Pagong. Nakita niya na malago at may bunga na ang punong itinanim ni Pagong. Sabi ng Matsing, akin ang mga bunga ng punong ito dahil ako ang nagbigay ng itaas na bahagi. Ngunit sumagot si Pagong, ikaw ang pumili ng itaas na bahagi at ako naman ang naghirap sa pagtatanim at pag-aalaga, kaya't akin ang mga bunga. Dahil dito, nagalit ang Matsing at nag-isip ng paraan para makuha ang mga bunga. Umakyat siya sa puno at kinain ang lahat ng saging. Hindi binigyan ng Pagong kahit isa. Nang bumaba na ang Matsing, may naisip na paraan si Pagong. Kumuha siya ng maraming tinik at inilagay sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay sinabi ni Pagong, mababa na ang araw, baka abutin ka ng dilim diyan, bumaba ka na. Pagbaba ng Matsing, nasugatan siya sa mga tinik. Napasigaw siya sa sakit at nagtatakbo palayo, habang si Pagong naman ay masayang masaya. Ang aral ng kwento, huwag maging sakim at matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Ngayon ay dumako tayo sa ating komando. Ito ay tinatawag na character box challenge. Ang tanong ko nito ay hati ang bawat buong klase sa 4 na kanta. Lalapit ang tinatawa ng bawat pangkat sa harap ng klase kung saan matatagpuan ang may huwag at hugot. Ang bumubulot na papel ay naglalaman ng pangalan o larawan ng isang tiyak na hayop. Pagkatapos bumunot, gagawin ang bawang pangkat ang sumunod. Ang una ay tutuwi ng katangian ng nabunot na hayop. Pangalawa ay ignay ang katangian nito sa ugali ng tao. Pangatlo ay magbigay ng isang sitwasyon sa totoong buhay kung saan makikita ang katangiang iyon. Ang pang-apat ay ipapakita ito sa klase sa pamamagitan ng free pose o maikling roleplay. Sa box na ito ay dito kayo bubunot. Kung ano ang iyong nabunot na hayop ay iyong i-roleplay or iyong free pose. Sa pangalawang gawain ay
Susuriin ninyo ang mga hayop na inyong nabunot sa una nating gawain. Yun ang character box natin. Ang mga tanong dito ay, ano-ano katangian ang inyong nakita sa mga hayop na nabunot? Ang pangalawa, paano iugnay ang mga katangian ito sa pag-uugali ng tao? Pangatlo, bakit kaya hayop ang karaniwang ginagamit bilang pangunahing tauhan sa pabula? Pangapat, sa inyong palagay, ano ang naisipaywatig ng mayagda sa paggamit ng mga hayop bilang tauhan? Panglima, ano ang katangian ang dapat tularan at iwasan batay sa mga tauhan sa kwento? At ang panghuli naman ay, paano makatutulong ang mga aral mula sa mga nabasang pabula sa ating pang-araw-araw na buhay? Pabulang si Pagong at si Matsing at tutukuyin ninyo ang mahalagang elemento nito. Punan ang mga sumusunod na bahagi ng inyong nabasa. Una, sa tauhan. Sino-sino ang mga karakter sa kwento at ano ang kanilang mga katangian. Pangalawa, sa tagpuan. Saan at kailan naganap ang pangyayari. Pangatlo, sa tunggalian. Ano ang naging pangunahing suliranin o labanan sa pagitan ng mga tauhan? At ang panghuli ay ang kasukdulan. Ano ang pinaka-kapanabik o pinakamataas na bahagi ng kwento? At ang wakas ay paano nagtapos ang pabula at ano ang naging hantungan ng mga tauhan. Dito naman sa ating aplikasyon, meron tayong gagawin kung saan tinatawag na buhay ko, aral ko. So babasahin ko ang panuto para maunawaan ninyo ng mabuti. Gamit ang parehong pangkat, bumuo ng isang maikling sitwasyon mula sa tunay na buhay sa paaralan, tahanan o komunidad na nagpapakita ng aral mula sa pabulang Ang Matsing at Ang Pagong. Ipakita ito sa pamamagitan ng roleplay o story freeze o mini dialogue presentation. So kayo na lang ang magdidesisyon kung anong presentasyon ang gagawin ninyo o ang gagamitin ninyo. Ngayon naman sa pagtataya, para masukat kung may natutuhan kayo sa aralin, ay meron kayong sasagutan ng mga tanong gamit ang apps na Wayground. Ngayon naman, para sa ating takdang aralin, ay gagamit tayo ng app na Moral Board Challenge. So, narito ang panuto babasahin ko. Una ay pumunta sa moral link na ibibigay ng guro. Pangalawa, piliin ang assigned group area. Pangatlo, punan ang talahanayan batay sa aral ng pabula na tinalakay sa inyong pangkat. Ito ang mga hakbang. Una, isulat ang pangalan ng inyong grupo sa dilaw na sticky note sa itaas ng inyong pangkat. Pangkat 1 hanggang pangkat 4. Sa hakbang 2 naman, sagutin ang pangunahing tanong sa itim na kahon. Ano ang aral ng pabula at paano mo ito mailalapat sa tunay na buhay? Sa hakbang pangatlo naman, ibahagi ang inyong mga sagot ayon sa 4 na partikular na aspeto na nasa kaliwang bahagi. Sa pag-aaral, paano mailalapat ang aral sa iyong buhay, estudyante? Sa pakikipagkapwa-tao naman, paano ito makatutulong sa iyong pakikipagtungo sa ibang tao? Sa sarili naman, ano ang personal na pagbabago o refleksyon na inidulot ito sa iyo? At sa pamilya naman, paano mo ito magagamit upang mapabuti ang relasyon sa loob ng inyong tahanan? At sa pang-4 na panuto naman, i-explain o ipaliwanag ng leader ng grupo ang output. So, yan po ang ating takdang aralin kung saan gagamit kayo ng app na Moral Board Challenge.